Nakalapit na sa mansyon ng mga Zoldyck sina Gon, Kurapika at Leorio. Makaabot naman kaya sila sa kinaroroonan ni Killua? Samantala, Nandito na ako! Ano to? Bakit walang tao dito? Maligayang pagbabalik. Kumusta ang mission mo? Maayos naman ba ang takbo? Ayos lang. Ang ibig sabihin ba niyan, na-dispatch mo ang target mo? Malam kong nakabantay ka naman sa akin. Tinatanong mo pa. Hinihintay ka na ni Mama dun sa loob. Ayoko siyang makita. Okay. May kailangan ka ba sa akin? Wala. Gusto ko lamang musta. Bago ka ba dito? Opo. Kinuha po ako para maging apprentice butler dito sa lupain ninyo nung wala kayo. Kanari pangalan ko. Mansanas, gusto mo? Hindi ko pwedeng tanggapin yan pero salamat po, Master Killua. Masyado namang formal yung master. Okay na yung Killua. Hindi ko po pwedeng gawin yun. Tagapagsilbi lang po ako. At kayo po ang amo ko, Master Killua. Ganun? Bahala ka na nga. Nakagamit ka na ba ng shadow step dati? Shadow step? Teknik yun na ginagamitan ng tahimik na galaw para hindi ka mapansin. Isa yun sa mga unang assassination technique na natutunan namin sa loob ng pamilya Zoldyck. Ganun pala yun. Sa tingin ko natutunan ko kung paano gawin ng teknik na yun nung lumalaki ako sa Meteor City. Meteor City? Yun ang bayan ko. Isang bayan na burado na sa mapa ng daigdig. Ngayon ko lang narinig ang tungkol dun. Isang malaking tambakan ng kahit anong bagay ang Meteor City. Kaya naman iba't ibang uri ng taong nandun. Maraming miyembro ng mafia at phantom gang ang nagmula sa bayang yon. Parang gusto ko makita ang lugar na yun. Kapag dumalaw ka doon, ako magiging tour guide mo. Tuturuan kita ng rhythm echo. Ano yung rhythm echo? Teknik na gumagamit ng shadow step. Kapag gumalaw ka sa tamang tiyempo, makakalikha ka ng mga naiiwang imahe. Ganun pala yun. Mukhang may mga bisita tayo. At isang buong tropa sila. Si Mickey nang bahala sa kanila. Inutos na nakakataas na. Ikulong si Mickey para sa araw na to. Dahil isa pa akong baguhan, gusto nilang subukan ang kakayahan ko. Kumalat kayo at halugugin ang lugar hanggang mahanap niyo sinasabing mansyon ng alamat. Ha? Umalis kayo sa lugar na to. May duwende pala silang bantay dito. Inuulit ko, tumalikod na kayo at umalis. Nang hihimasok kayo sa pribadong pag-aari. Hindi ko kayo papayagan dumaan ng walang pahintulot. Hindi ko kailangan na pahintulot para gawin ang anumang gusto ko. Ano naman ang magagawa mo? Nag-iisa ka laban sa aming lahat. Huwag ka nang humarang sa daraanan namin bata. Nang sa ganun, humapa pa ang buhay mo. Ang sino mong tumungtong lampas sa linyang ito, tatanggalin ko ng sapilitan. Nagpapatawa ka ba? Boss, huwag mo nang dumihan ng mga kamay mo. Kami nang bahala sa mga bubuita to. Tayo na mga kasama! Gusto mo ba nakakinamunin? Subuhin natin! Sabay-sabay na! Ano, ituloy pa natin? Napatumba niya lahat ng mga barakong yun sa isang iglap nang hindi man lang pinagpapawisan. Bata, miyembro ka ba ng pamilya ng mga Zoldyck? Ako? Hindi ah. Isa lang akong hamak na apprentice butler. Kahit magsama-sama pa kayo ng lakas, wala kayong laban sa mga tagapagsilbi dito. Lalong wala kayong sinabi sa mga tagapamilya Zoldyck. Malaking pagkakamali yan.
yata akong hunter. Akala mo papayag ako na mapahiya sa isang insektong tulad mo? Umanda ka na kayo sa akin! Oh, Ano to? Sumuko ka na lang, bata! Sorry! Huwag mo kaming tapusin, parang awa mo na! Ginoong Zeburo, Napansin mo palang nandito ako. kayo na po bahala magligpit ng basura. Oo naman, yun naman talaga ang trabaho ko dito. Tamang-tama ito, gutom na si Mike. Wag! Maawa kaya! alam mo na pala, ang technique na rhythm echo. Oo. Pasensya na kung nagpanggap ako. Iniisip mo siguro mas magaling ka sa akin, oh. Nako, hindi po. Talaga lang, ah. Alam mo, wala akong kalaro dito. Maging magkaibigan tayo. Kanari. Patawad po pero hindi pwede, Master Kilua. Ganun? Bahala ka na nga. Mula ngayon, magkaibigan na tayo! Go. Okay lang ba siya? Oo. Nawalan lang siya ng malay. Hoy, gising! Oh, ikaw pala, good morning. Anong oras na? Huwag kang umas ng boss sa akin! Bakit na naman? Ang aga-aga konsumido ka na. Gusto ko lang naman makabawi dahil sa ginawa ko sa'yo. Sorry na, nagsisisi ako at nasaktan kita, kuya. Sinungaling ka! Ganun ba kahalata? Hello? Kayo pala, mama? Opo. Okay po, naiintindihan ko. Oy, Kil. Yung mga hangal mong kaibigan, nakaabot na pala sila ngayon malapit sa opisina ng mayordomo. Ano kayong mangyayari sa kanila doon? Isang tawag ko lang kay mama at silang tatlo ay magiging... Miloki, galawin mo kahit isa sa kanila at lagot ka sa akin. Paumanhin, hindi ako nagpakilala. Ako nga pala ang mama ni Kilua. Si Kalo to naman ang batang ito. Bakit hindi kami pwede makita ni Kilua? May nangyari ba sa kanya? Dahil nakakulong siya ngayon sa selda. Ano, nakakulong? Parusa niya yon dahil sinaksak niya ako at pati ang kuya niya. Pagkatapos naglayas siya. Oo, naikwento nga niya yun. Alam niyang, mali ang ginawa niya sa amin at nagsisisi siya. Yun ang dahilan kaya siya bumalik dito. Siya mismo ang kusang pumasok sa selda niya para magpakulong. Kaya pasensya na, hindi namin alam kung kailan niya gugustuhin lumabas. Wag! Layuan niyo siya, Itay! Huwag niyo lalapitan ng anak ko! Hindi! Bumalik na nga siya sa akin! Huwag na kayo makialam! Papasok ako. Tama na, itigil mo na yung ginagawa mo, Miloki. Pero bakit, Lolo Zeno? Hindi niya pa rin pinagsisisihan yung ginawa niya hanggang ngayon. Alam ko yon at wala akong pakialam. Gil, narinig mo ko. Sige na, baba na dyan. Okay po. Ay, ang sakit din nun ah. Kuya, tama ka, hindi ako nagsisisi. Pero naaawa ako sa'yo. Kaya hinayaan na lang kitang latigohin ako hanggang mapagod ka. Ano? Hoy, Gil. Gusto ko nga pala makita ni Silva. Ni Papa? Sige po. Ang daya niyo, Lolo! Kayo kasi lagi niyo kasi siya pinagbibigyan kaya ayan tuloy. Ang yabang-yabang niya, wala siyang respeto. Alam mo namang espesyal ang kapatid mo ngayon. Miloki,
Sabihin mo sa akin, ano masasabi mo sa potensyal ni Kilua? Kahanga-hanga, Lolo. Ah, Siya na siguro ang pinakabiniyayaan na natural na talento sa buong kasaysayan ng angka ng mga Zoldyck. Yun ang lagi sinasabi ni Mama. Aaminin ko, tama siya. himala at pinuri mo siya. Pero bilang assassin, hindi siya pasado sa akin. Sumpungin siya at masyado maraming kapritsyo. Kapritsyo? Saka nakarinig ng assassin na mahilig makipagkaibigan. Masyado siya makasarili. Hindi siya nababagay maging pinuno ng mga Zoldyck. Mahina ang paninindigan niya. May katuturan ka rin naman doon. O di ba? Di tulad ko, Lolo. Kahit sino tatanggapin kong target, tatapusin ko. Hindi ako maarte. Siya nga pala, Lolo. Siguradong mamamangha kayo sa bagong bombang na imbento ko. Microscopic sa liit at kinakabit ko lang sa mga babaeng lamok. Nakaprogram yun na sumabog sa oras na sipsipin ng lamok ang dugo ng biktima nila. Ang problema nga lang, hindi ko pa alam kung paano kontrolin yung lamok para makilala ang target, pero... Ay, Meloki. Huh? Sayang, kung hindi dahil dyan sa utak mong sinto-sinto kung minsan, matalino ka na sana. Bakit niyo ginagawa ito, Itay? May importanteng bagay na dapat asikasuhin. Kailangan ko na umalis. Sandali lang po! Hindi kami uuwi. Mananatili kami sa lungsod na to ng ilang araw. Pakisabi na lang po kay Kilua. Walang problema. Makakarating sa kanya. Paalam. Kayong tatlo. Sino ba kayo? Mga kaibigan kami ni Kilua. Kaibigan? Kalito! Ano pong tinatayo-tayo mo dyan? Halina't bilisan mo! Opo, andyan na po. Alam ko maling sabihin to, pero nakakatakot ang pamilya ni Kilua. Hula ko nagsisinungaling siya. Hindi talaga pinasabi ni Kilua yun kay Gon. Gon, parang mali kung aalis na lang tayo, di ba? Sa tingin ko dapat sundan natin siya. Oo. Pero kapag ginawa natin yun, baka lalo lang siya mapahamak. Ayoko namang may mangyari pa sa kanya. Oo nga. Pwede ko kayong dalhin sa opisina ng mayordomo. Mula doon, may telepono na kumukonekta mismo sa mansyon. Kapag si Master Zeno ang nakasagot, may pag-asang, sino si Zeno? Siya ang lolo ni Master Kilua. Gil, balita ko nagkaroon ka daw ng kaibigan. Opo. Anong klaseng tao sila? Anong klase? Masaya ako kapag kasama ko sila. Ganun ba? Eh, yung exam, kumusta? Madali lang. Gil, halika, maupo ka sa tabi ko. Gusto kong ikwento mo sa akin ang lahat. Anong mga ginawa mo ng exams? Sino mga nakilala mo at anong nararamdaman mo? Kahit anong maisip mong ikwento mo lang. Sige. Hindi ako makapaniwala. Hindi man lang ako kininsulta ni Itay. Hindi maaari. Nagsasaya na silang dalawa ni Papa ngayon nang wala ako. Ang sama-sama nila. Tapos Papa, alam niyo ba kung anong sunod na sinabi ni Gon? Siyempre, ayoko maputulan ng binti. Pero mas lalong ayoko sumuko. Para siyang ewan, di ba? Nakakaaliw nga siya. Pagkatapos nun, di lalong napikon yung kalaban niya, kaya tinutukan niya si Gon ng patalim sa ulo. Pero di pa rin siya natinag. Gil, gusto mo ba siya uling makita? Huwag kang mag-alinlangan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Naiisip ko tuloy. Ano ang dahilan at bakit hindi nga ba tayo nakapag-usap ng ganito noon pa? Pinalaki ako para maging assassin ng mga magulang ko. Kaya naman ganun din ang ginawa kong pagpapalaki sa'yo. Pero ikaw at ako, magkaiba tayo. Hindi ko man lang nahalata yun. Nabuksan lang ang mga mata ko nung lumayas ka. Kahit anong mangyari, anak kita. Pero, may sarili kang pagkatao. Mabuhay ka ng malaya. At tandaan mo, kapag napagod ka, pwede kang bumalik. Anak, tatanungin kita ulit. Gusto mo bang makita ang mga kaibigan mo? Kung ganon, malaya ka ng puntahan sila. Pero, mangako ka sa akin na kailanman hindi mo sila pagtataksilan. Maliwanag. Pangako po, hinding-hindi. Kailanman. Kill? Saan ka pupunta? Umalis na ang mga kaibigan mo. Bumalik ka na sa selda mo. Hindi. Aalis ako. Tumabi kayo.
Ang anak ko, napakalamig na ng mga mata niya. Talagang lumalaki na siya. Anong iniisip mo at nagawa mo yon? Kung kailan bumalik na siya sa atin? Sa ngayon, hayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Hindi pwede. Ano bang sinasabi mo? Napakahalaga ng panahon to para malaman natin kung karapat-dapat siyang mamuno sa pamilya. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Kaya, pwede bang huwag ka nang makialam at tumahimik ka na lang? Nakatitiyak akong uuwi din siya balang araw. Dahil kahit anong mangyari, anak ko siya. Nakalaya na rin si Killua sa wakas, pero naniniwala si Silva na babalik din siya balang araw para maging assassin. Sa di kalayuan, sina Gon, Leorio at Kurapika naman patungo na sa opisina ng mayordomo. Magkita kaya sila ni